Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Cuya, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong atakanap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng House Bill 9920 na 50,000 minimum wage of public teachers. O ito ay proposed bill ng proposed House Bill ng Makabayang Black na itaas ng 50,000 pesos yung minimum wage ng public school teachers. We support the House Bill 9920, yung to increase minimum wage of the public teachers for 50,000 pesos. Ano ka lang, ito ay proposed bill ng Makabayang Black mula Gabriel Party List, Kabataan Party List at saka nitong ACT Party List. So ilan yun sa mga progressive party list na nagsulong nung patas na o standard na sahod ng ating mga katikiran sa public school. Ayon sa mga mambabatas ay nais nilang maitaas ang sahod ng mga katikiran dahil sa mababa ang sahod nila na hindi akma sa standard na pamumuhay sa bansa na dapat nasa 33,000 or more over para makapamuhay ng 5 sa pamilya. So yun yung standard na dapat na cost o dapat na sahod ng mga katitira ng isang employee, public or private, na nasa 33 and above, 33 or and above pa, na dapat na sa ganung halaga yung sasahurin para makapamuhay na maayos na 5 sila sa pamilya. So mag-asawa plus 3 anak siguro yon. So para you live good with that kind of salary. So yun. So ang 50,000 minimum wage na ito ay akma lamang sa kanilang serbisyo na ginagawa para sa ating bansa to give education. So ang sahod ng mga teacher umano ay mas mababa kumpara sa ating military and PNP personnel na itinaas ng doble nitong Duterte administration. So nung Duterte administration, yung sahod ng mga ating mga enforcement tinaas ang doble halos doon sa panahon ni Duterte. Ngayon, yung mga katitser mababa lang ang itinaas nila, nasa 6,000 lang ata. So hindi naman fair. So ngayon ay hinihiling nila na taasan naman at least 50,000. Hindi ba kahit mas mataas yung sa teacher from the minimum wage, kasi yung sundalo ata nasa minimum nila 30,000 yata doon sa sa pinakamababang ranggo, yung private first class yata yun, parehas. So mga ganon siguro. So yung sa yung sa katitsaran, hinihiling nila na nasa ganon yung 50,000 yung maaaring sahurin. So sa ngayon ay umaabot umano sa 20,000 to 27,000 ang sahod na minimum ng katitsaran. Hindi ito akma sa cost of living o dapat na ikabuhay ng isang may pamilya na 5 katao. So yun, nabagay natin kanina kung magkano yung dapat na sahod o nasa bulsa ng isang pamilya para makapamuhay sila ng sapat. O standard living nga, ika nga. So sa 33,000, pero para sa atin na mababa pa yun. Tama lang yung 50,000 na minimum wage. Private and public dapat parehas yan. Pero dahil nga sa yung ekonomiya natin mababa, so hindi kaya ibigay dun sa private. Dun sa public po pwedeng maibigay ng ating pamahalaan yan. Kagaya halimbawa yung budget ng ating DepEd nasa 924 billion. So kung kukumpitin mo yung 50,000 sa dami ng teacher ngayon 800,000, maabot na nasa 40 billion lang yun. So ibig sabihin kayang ibigay yun kung 50,000 for the minimum wage. So, ibig sabihin, wala pang 10% ng 900 billion yung pwede mong ibigay doon sa katitsaran. Di ba? So, kahit 10% pa bawasin sa 900
24 billion na budget, halimbawa na teacher, ay pwede nila ibigay 50,000, diba? To sa level, pinakamababa yun, 50,000. Pataas doon sa mga iba't ibang level. Marami level kasi yung teachers niya, mga teachers, para ding ranggo ng Kaya lang, ilan lang yung angat nila hanggang sa, mula bababa hanggang sa principal, mga ganun, or regional directors, mga ganun. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas sa justisya at karapatang bata. Sa isyong ito ng proposed bill na may ng mga party list lawmakers na itaas ang sahod ng mga teacher. 50,000 ay ating maring sinusuportahan ito na maibigay ng ating pamahalaan at suportahan ito ng mga lawmakers mula Kongreso, Senado at maging ng ating Pangulong Marcos at ng ating kagalang-galang na VP Sara Duterte at Secretary din ng ating DepEd. So sana suportahan niya yung panukalang yun nung ating party list na maibigay yung sahod ng mga teacher na 50,000 pesos. Na minimum wage nila yun. Fair na yun. Na maliit lang na budget yun. Doon sa excuse me. Doon sa budget ng ating DepEd na nasa 900 billion, no? Mababa lang yon kung wala man 10% na kaya nila ibigay yun, or ertasan pa ng ating gobyerno yung budget ng DepEd. At sana suportahan ito ng lipunan Pilipino, lahat ng sektor at maging ng masang Pilipino para na yung ating mga teacher ay mabigyan ng ganong klase ng minimum wage at sila ay makapagbigay ng mahusay na edukasyon, makakuha ng mga galing na teacher for that minimum. Kasi yung iba sa public school hindi sila nakakuha ng iba pang mga teacher dahil nga sa mababay sahod. So kung mataas, so maraming magagaling na naman ang ating mga teacher no, kahit nagtsatsaga sa ganun sahod, pero mas makukuha pa sila ng iba pang mga graduates na magagaling para magtrabaho sa gobyerno. Yan, we hope may pasa ngayong taong ito at excuse me, at babudgetan next year 2025. So sana may pasa na yan ngayong taong ito para mabudgetan next year yung yung sahod na yan. So ang ating katitsaran ay deserving na makamit ang standard na sahod. Hindi naman sila lahat na 50,000 pesos at hindi lamang sila, lahat ng kawani ng pamahalaan ay magkaroon ng standard na minimum wage. At maging doon sa ating siyempre private sector na makamit nila yung minimum wage na ayon doon talaga sa standard living ng karapat sa balangkas ng karapatang pagtao na standard living. Ano ba yung standard living? Magkano ba dapat sa orin sa standard living? Kaya nabagit ko ngayon 33,000 for 5 in the family. So yun yung standard. Maaari makapamigay na maayos doon. So kaya sana ay ang ating administrasyon Marcos ay magawa na maibigay standard na sahod at full employment sa ating bansa. So mabigat din ang paglilingkod ng mga katitsaran na laging halos baon sa utang sa mababang sahod na kanilang kinikita sa public service. So ilan sa mga problema ng teacher yan, lalo pag maraming anak, so nagkakaroon sila ng malaking mga pagkakautang. Siyempre loan na loan sila doon sa iba't ibang mga loan company, yan, mga gano'n, iba't ibang mga pinagkakautang. Siyempre sila ay halos ay lumubog sa utang para lang makutingin pang buhay, no? So yan, ang bigyan ng suliranin din yun, di ba? So ngayon, kung bibigyan mo yung maayos sa sahod, so makakakalas sila doon sa kanilang mga pagkakautang at makapamumuhay sila ng maayos. So bigyan naman natin sila ng kaginhawaan sa buhay na makapamuhay ayon sa karapatan na makamit ang standard na pamumuhay at sa palagay natin ay sila ay makakahibas at makakabayad sa kanilang mga pagkakautang at makakapamuhay ng maayos sa sahod na yan yung ating mga kapatid. Siguro, diba? Kapag gano'n. So, sana maibigay yun ng ating pamahalaan. So, sinusuportahan din natin ang propose na 100 pesos daily wage increase sa private sector. Yung
100 daily. So siguro kung kukwentahin natin sa buwan, mga 2,600, 3,000 sa 100 daily wage, no? So sana yun ay maipasa at yung ating mga yung ating mga business sector, lalo na yung malalaking mga business company. So kanila yun, kanilang payagan kasi huwag sila masyadong huwag silang masyadong garapal doon sa kanilang kinikita yung mga malaking kumpanya, dahil sa hindi po kita ibigay nila yung pair doon sa mga manggagawa, sapos sila naman yung akit din ng salapi doon sa inyong pair, pares lang naman kayong nagpapalugo ng negosyo. So dapat bigyan mo rin ng sapat na sahod yung mga empleyado para sila ay lalong sumipag at makapumuhay din sila ng mas, hindi yun na lang yung owner. So upang makasahod na nais man sila ng patas sa kabila na nagtataasan, naglilihin. So we hope ay makamit din nila ang standard wage o pamumuhay to live good. So yun. Sana yung ating private sector, hindi lamang public. So in the near future, lahat na makapamuhay na under standard wage. So ibig sabihin, ano ba yung standard wage? So sana ang ekonomiya natin tumaas na para makamit yung standard wage na dapat na ibigay. Kasi yung ating minimum wage na sinasabi, yung minimum wage yun yung kung saan ka dapat minimum na salary na dapat ibigay ng mga kumpanya, dapat pasweldo. So ang minimum natin yun nasa 10,000 lang siguro doon, o 15 doon sa Metro Manila. Doon sa mga probinsya mga na 8,000 lang. So yun hindi ka ang malaki yung bracket doon sa kung may pamilya ka na tatlo, ano ba tatlo? Pag-asawa kayo, tatlo yung anak mo, hindi ka naman pumuhay ng maayos for 8,000. Kasi 33,000 yung standard eh. So yun ang malaking problema niya. So kaya sana ay pagdating ng kinabukasan ay maibigay na rin ng mga makapamuhay, makasahod ng ganung halaga yung ating mga manggagawa. So ngayon ay lahat ng nasa public, private and public sector, standard at full employment. So sana magawa yan at matimpla ng ating pamahalaan yan ng mga negosyante. Yung ating mga business sector, sila ay mayroon silang council para kanilang i-consult yung government hinggil dyan sa industriya. At siguro maging na rin sa sahod ay na kanila na consult ng gobyerno. So dapat maging mahusay din yung ating hindi puro kita lang yung ating So maging fair din sila doon sa kanilang mga manggagawa para maibigay sa pagkasahod. Kasi timpla din ng gobyerno kasi kapag ka malaki ka, kaya mo ibigay yung standard na sahod. Pag maliit ka kasi, tapos na hindi maibigay. So babagsak yung maliit. Yung malaki maaaring aarangkada lang yun. Ay yung maliit, babagsak yung maliit nga kung bibigay mo talaga yung standard. O yung ano ba, minimum wage na mataas. So yun ang problema nung maliliit na negosyante. Halimbawa, small scale o micro and small scale na mababa yung maaaring yun yung magkaroon ng problema doon sa standard na sahod or i-increase. Pero yung malalaking kumpanya, kaya nila ibigay yun na magbigay ng malaking sahod at in fact ay hindi lang naman, kahit nga hindi magtataas yung gobyerno, nagbibigay ng malaking sahod din naman yung ibang malaking kumpanya. Pero yung iba mga kuripot, talang gusto kumikita lang tapos yung sahod mababa pag minsan kung ano pa mga ginagawa nila. So dapat ay maging fair. So yung ating business sector sa kanilang dapat meron sila talagang may samahan na dapat fair yung kanilang konseho doon para maging fair sila for the employees relation na naibigay nila yung dapat na sahod at condition o benefits, di ba? Fair bilang karapatan na nabigyan nila yung karapatan nila. So fair din doon sa kanilang ikitain bilang mga negosyante. Hindi lang puro sila yung kikita na limpak-limpak na salapi at yun namang mga manggagawa mo para mong alipin. So para ka namumuhay pa rin doon sa sinasabi nga malapidan o feudal system. Nasa modernong panahon ka lang para ka lang tumatadyak ng mga alipin mo para pakainin mo lang at magtrabaho sa iyo. Hindi mo ganoon. Parang ganoon lang Hindi ka lang mismong direktang alipin para pagtrabahuhin. Nagtatrabaho ka lang pero at sinasweldohan ka, pero kung tutusin para ka rin alipin dahil nga sa mababang sahod, di ba?
Hindi ka nga lang hindi ka nga lang nakatanigala para ay hampasin doon habang magtrabaho ka na parang kalabaw. Sa modernong panahon natin ngayon. Pero yun yung tinatawag na malapitan na doon sa babang sahod mo, halimbawa minimum wage, para ka pa rin nakatanigala or as ay aliping empleyado. Hindi talaga bilang isang respectable na empleyado na kagapay mo kumpanya. Di ba? Kasi kung mababa yung sahod mo, ganun, no? So, yun. So, so yun, again, maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang ating pamalaan at suportahan ang proposal na ito ng salary increase ng katitsaran at maginoong private sector no 100 pesos. So 100 lang naman niya ibigay na ng mga mga malaking kumpanya. Ngayon pag-isipan ng pamahalaan kung paano do sa small scale kasi kung hindi kaya nung maring small scale yung halimbawa yung budget. So ngayon kung hindi nila kaya yun, makapag-usap sa pamahalaan. Ano yung ayuda na maibigay ng pamahalaan? Kung hindi nila kaya ibigay yung 100 pesos na increase, so yung mga increase, so ano yung ayuda ng pamahalaan doon sa mga negosyante na small scale na they cannot give the minimum wage. So tutulungan nila yung mga kumpanya na yon na maliliit, micro or small to give minimum wage. Kasi meron kumpanya na maaaring hindi, so mapapag-aralan naman nila yun pag nagsumite ng financial statement, so they cannot give na ganon. So kung hindi na kayo nag-give, bibigyan nila ng support kayo. Ngayon yung malaking kumpanya, pag tinignan mo yung financial statement nun, talagang kayang ibigay yung 110 at sobra pa doon sa kanilang kinikita. So ngayon, baliwala yun doon sa malalaking kumpanya. Pero doon sa maliliit, yun yung sinasabi na maaari sa memplang kapag binigay mo yung hinihingi. For all. Kasi hindi magkaparehas naman kasi kinikita ng maliit at malaki. Ngayon din, meron ding maliit naman na malaking kumita kahit maliit silang negosyo. Kaya na ibigay yun sa ibang nilang empleyado. But kung talagang merong hindi kaya, pag-aaralang mabuti, tapos ano yung tutulong ng gobyerno to help the small scale business para makasweldo sila ng minimum wage. Ganun lang dapat yun diba? Ngayon, hindi problema i-increase for everybody else, diba? Kasi yung sweldo nung small scale to large company, iisa parehas, diba? Parehas. Na dapat ibibigay yung minimum wage. Ngayon, kaka-problema sila doon sa maliit kasi hindi nila kaya ibigay yun. Yung malalaki pwede, kaya nila. Pag minsan, pag ang reklamo pa, yung malalaki, sweetik na yun, di ba? So, maaari, tayo ay kumbinsido, yung maliliit, hindi na kaya ibigay yung minimum wage na maaaring nag-iimbis na ganun. Pero yung ibang kumpanya na, maaaring ganun. Pero yung malalaki, hindi, kayang ibigay nila yun, yung mga ganun-ganun niya lang, kanya lang klase na increase, di ba? So pag-aralan mabuti ng mga pamahalaan yan, and then kanilang ayudahan yung mga kumpanya na gano'n. So maliwanagan ni Banal na Santa Maria, ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay makamamahala ng mabuting pamahala, matuwid at makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan naman, Pilipino, sumunod naman sa pamahalaan. So iwasan yung paglabag sa batas upang hindi tayo magkaroon ng kaguluhan. So sa gayon, makapamumuhay ng mapayapa yung bansa, maunlad at tayo ay makamit yung ating standard na pamumuhay kung sumusunod sa pamahalaan. Yung pamahalaan namin na mamahalan naman ng mabuti, hindi naman umaabuso sa mga. Sa gayon, kung ganyan ang mangyayari ay mula pa lang dyan tayo ay sa pagtalima ng mabuting balita, tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan spiritual na pag-asa sa mula dyan pa lamang at iba't iba pang mga balangkas ng mabuting balita para tayo ay tuloy ang magkaroon ng kaligtasan spiritual. Yan. At yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay naliwanagan kayo at kayo ay tayo nakapag sa boses ng hinggil sa dito sa karapatang tao mula dito sa nais na pag-increase ng sahod at maliwanagan tayong lahat. Magandang hapon sa inyo at God bless you all.